Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-register at paglaan ng inyong interes na matuto sa mga livelihood webinars na hatid ng Department of Science and Technology, Industrial Technology and Development Institute o DOST-ITDI. Ang DOST-ITDI ay isang ahensyang pananaliksik at pagpapaunlad o research and development na pinamumunuan ng aming direktor na si Dr. Annabel V. Briones. Ang aming ahensya ay may layong gumawa o magpaunlad ng kaalaman, inobasyon at techno-transfer sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon, tulong teknikal at mga pagsasanay o training sa iba't ibang larangan ng industriya, tulad ng mga sumusunod: chemicals and energy, environment and biotechnology, food processing, material science at packaging technology. Layunin din ng institusyon na makapagbigay ng iba't ibang serbisyong teknikal gaya ng laboratory test and analysis at siguraduhin din ang international traceability ng mga unit ng sukat o units of measurement sa pamamagitan ng mga calibrations. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang paggawa ng paborito nating taho. Dito ay matututunan ninyo ang paggawa ng malinis at may kalidad na taho. Ang atin pong tagapagsalita para sa webinar na ito ay si Ms. Rose Ann Bonto. Siya po ay kasalukuyang Science Research Specialist 2 ng Technological Services Division. Siya po ay nagtapos ng mga kursong BS Food Technology at MS Applied Nutrition sa University of the Philippines, Los Baños. Bilang karagdagan, siya din po ay nakapagtapos ng Diploma in Research and Development Management sa University of the Philippines Open University at isang Certified Halal Lead Auditor approved by the International Halal Integrity Alliance in Kuala Lumpur, Malaysia. Ngayon, ihanda na ang mga sarili. Maupo, manood, magtala at makinig ng mabuti sa ating topic ngayong araw. Magandang araw, ako si Rose Bonto ng Technological Services Division ng DOST-ITDI. Excited na ba kayo na gumawa ng taho? Ngayon, ang prosesong ituturo ko ay mula sa aming Food Processing Division. Ang mga topics natin ngayong araw ay iikot sa Basic Good Manufacturing Practices o GMP, Tools and Materials Needed, Taho Processing at syempre, Business Opportunity Plan para sa mga nais mag-umpisa ng kanilang business sa taho. Kaya naman, pagkatapos ng presentation, ay inaasahan kong matututo at matatandaan ng lahat ang application ng GMP sa paggawa hindi lang ng taho ngunit ng anumang uri ng pagkain. Malaman kung paano gagawin ang taho at magkaroon ng idea sa business opportunity nito. Bago tayo mag-umpisa ay narito ang ilang mga paalala bago at pagkatapos magproseso ng anumang pagkain. Alisin ang mga alahas o accessories tulad ng singsing, hikaw, kwintas, wristwatch at bracelet. Magsuot ng malinis na apron, hairnet at face mask. Magsabon at maghugas ng kamay sa loob ng 20 segundo. Gumamit ng paper towel para tuyuin ang mga kamay. Maglagay din ng hand sanitizer o rubbing alcohol. Gawin ito bago at pagkatapos ng paggawa para siguruhin na walang mikrobyong maihahalo sa gagawing produkto. Kung sakaling may sugat lalo na sa kamay ay lagyan ng proteksyon at huwag idikit sa ginagawang pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon ng produkto. Siguraduhing malinis ang mga kasangkapan at pasilidad na gagamitin sa paggawa ng pagkain bago at pagkatapos ng paggawa. Kung mayroong alagang hayop sa bahay, ay siguraduhing hindi makalalapit sa lugar kung saan naghahanda o ginagawa ang pagkain. Ugaliing itapon ng maayos ang mga basura pagkatapos sa paggawa upang hindi magkaroon ng mga insekto o peste sa paligid at mismong lugar ng pinaggagawaan. Sa paggawa ng produktong pagkain, kailangan natin sundin ang mga Good Manufacturing Practices o GMP. Dapat malinis, ligtas, tama, at tapat ang ating mga produkto.
Malinis ibig sabihin maayos na pagkagawa at walang nahalong dumi. Ligtas kung walang mali o bawal na sangkap. Hindi nahawaan ng mapanganib na dumi. Tama kung nararapat at tamang paraan at materyales ang ginamit sa pagtimpla, pagluto, pagbalot at pag-imbak. At higit sa lahat, dapat ay tapat. Walang daya, tama sa timbang at purong sangkap at panimpla lang ang inihalo. Ang pag-ensure ng food safety at fair trade practices ay napakahalaga sa isang magbibusiness ukol sa pagkain. Tandaan, siguraduhin ang mga mabubuti at maayos na pamamaraan sa paggawa at iwasan ang anumang kontaminasyon na makakasira sa ating produkto at maiwasan ang mga maaaring maging panganib. Bakit higit na mabuti ang magpatupad ng GMP? Una, upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng mga mamimili at sila ay maging suki na patuloy na tatangkilik sa inyong produkto. Pangalawa, upang itaguyod at pangalagaan ang karangalan ng kumpanya o establishmento bilang tagagawa ng mataas na kalidad ng produkto. At pangatlo, upang maiwasan ang mga pagsasauli ng mga depektibong produkto, kahihiyan dulot ng mga mabababang uri ng produkto at posibleng demanda sanhi ng pagkalason o pagkakasakit ng mga mamimili. Ano ang maaaring maging epekto ng kawalan ng GMP? Dagdag na gastusin sa paggawa ng produkto. Kasunod niyan, higit na maraming depektibong produkto at mga pagsasauli. Bawas na oras ng pagtitinda ng produkto dahil sa madaling pagkasira. Pang-apat, pagkawala ng mga merkado at pagkakaroon ng mga demanda. Matagal at madalas na pagkaantala ng produksyon. At higit sa lahat, mabilis na pagkasira ng mga kagamitan at pagkakabinbi ng pagbawi ng puhunan. So, hindi naman natin gugustuhin mangyari ito, di ba? Narito ang isang example ng pagsunod sa GMP. Ang worker ay nakasuot ng hair restraint o hairnet at walang lumalabas na buhok dahil ang buhok ay maaaring makakontamina sa gagawing produkto. Nakasuot ng malinis na damit, apron at boots at walang suot na anumang alahas at nail polish. Ang isang ideal worker ay dapat malinis, palaging naliligo, malusog, at walang sakit, hindi burara o salaula, masinop, may malasakit, at disiplinado. O, sa tingin nyo ba, isa kayo sa isang ideal worker? So, sana naman, di ba? Ngayon, ay handa na tayo para gumawa ng taho. Tara, gawin na natin! Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. 500 grams soybeans, sorted o napilian na dapat. 1 liter potable water for soaking or para sa pagbababad. 3.5 to 5.5 liter ng tubig para naman sa grinding o paggigiling. 250 grams brown sugar. 1/4 teaspoon ng vanilla. Optional lamang ito para sa dagdag na flavor. 1/4 kilo ng sago, yung maliliit lang yung size. At 16.25 grams ng food-grade calcium sulfate o gelatin kung hindi available ang calcium sulfate. Maaaring gumamit ng kahit anong brand ng gulaman. Para naman sa mga gamit na kailangan, ihanda ang isang colander, isang stainless steel na kaserola o stockpot, grinder, dial thermometer, 2 yarda ng cheesecloth, at timbangan. Ayan, ready na tayo para gawin ng taho. Sundan lamang ang mga steps para sa paggawa. Una, lutuin muna natin ang sago. Ilagay ang sago sa kumukulong tubig. Haluin para hindi magdikit-dikit. Lutuin ito hanggang maging transparent sa loob ng 30 to 45 minutes. Iset aside at hayaang lumamig. Next naman ay i-prepare ang sugar syrup
o arnibal. Tunawin o i-caramelize ang asukal hanggang maabot ang gustong lapot nito. Maaaring lagyan ng vanilla para sa karagdagang flavor. At ngayon, para gawin ng taho, isort muna natin ang mga soybeans. Alisin ang mga sira, depektibo, at mga nahalong dumi o foreign materials. Hugasang mabuti ang soybeans. Ibabad sa 1 litro ng tubig sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Magiging doble ang bigat ng soybeans pagkatapos maibabad. Itapon ang tubig na pinagbabaran at gilingin ang binabad na soybeans kasabay ang 3.5 liters ng tubig gamit ang grinder o blender. Pakuluan ang giniling na soybean o slurry sa loob ng 15 to 20 minutes. Salain ang slurry gamit ang malinis na katsa at pigain para makuha ang soy milk. Tunawin ang food-grade calcium sulfate sa 100 ml na tubig. Kung walang calcium sulfate ay maaaring gumamit ng gulaman o gelatin. Ihalo ang soy milk dito at palamigin. Ayan, meron na tayong taho. Ilagay ang taho sa baso, lagyan ng syrup at sago. Maaari itong kainin sa loob ng 4 na oras. Reviewin natin ang inyong pinanood. Sa paggawa ng taho, ang main ingredients natin ay sago, arnibal, at taho. Para gawin ang taho ay meron tayong 7 steps. Sorting o yung pagpipili ng good quality soybeans, washing o paghuhugas, soaking o yung pagbababad ng ating beans or soybeans, grinding o paggigiling, boiling or cooking, filtering ng soy milk gamit ang cheesecloth, at coagulating o pagbubuo ng taho sa gelatin o sa calcium sulfate. Ito naman sa mga nagnanais na mag-business. Considering ang 500 grams lamang ng soybeans na katulad ng ginamit natin sa demonstration at may isang worker, ang total production cost natin per day ay aabot sa 300 pesos at makakagawa tayo ng 16 cups na taho na may 300 grams per cup. Isang basong malaki ang katumbas nito. Maaari natin itong ibenta sa halagang 20 pesos. Hindi na isinama dito ang mga cost ng gamit, assuming na available na ito sa inyong mga bahay. Sa loob ng 1 taon sa nasabing produksyon, ang total investment cost ay halos 70,000 pesos at aabot sa 1 taon ang pagbawi ng puhunan na ito. Kung lalakihan ang volume sa produksyon, ay mas mapababa ang cost ng ating produkto. Paalala lamang, ang computation na ito ay sample lamang na ginawa ng aming business development section based sa available data at gumamit sila ng ilang estimation at assumptions. Para sa mga gagamit ng impormasyong ito, kailangan i-consider ang actual resources na gagamitin. Ang administrative at cost ng pagbebenta ay hindi rin isinama sa computation na ito. Nawa ay marami tayong natutunan ngayong araw. Marunong na tayong gumawa ng taho, ng malinis at may kalidad na taho. Maraming salamat po. Maraming salamat po Ms. Rose sa napaka-informative na presentation. At mukhang marami na sa ating mga participants sa araw na ito ang excited at gusto nang mag-venture sa taho processing. At sa lahat po ng mga participants na nakilahok at nakibahagi para sa webinar sa araw na ito ay maraming salamat po. Kung nais nyo naman pong makipag-ugnayan sa aming tanggapan ay narito po ang aming mga contact details na makikita nyo po sa inyong mga screens. I-address lamang po ang inyong sulat o email sa aming director, Dr. Annabel Vibriones po. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming official Facebook page at DOST-ITDI Updates para sa mga up-to-dates na kaganapan po dito sa aming tanggapan
at sa mga susunod pang webinar schedules.